Kita nyo po 'to, kita nyo. Basahin po natin yung title, BBM at Romualdez muntik magpatayan. 18 Marines aarestuhin. So, muntik daw pong magpatayan si PBBM at Martin Romualdez. Tingnan nyo yung mga title nila dyan at yung title ni Maharlika. Fake news na fake news talaga. Diba? Martin Romualdez magpapatayan at PBBM? Kano katotoo yan? Sinungaling talaga eh. Sabi ko nga si PBBM po, no choice siya kundi pakasuhan si Martin Romualdez. Kasi may proseso naman. Si Martin Romualdez naman, nire-respeto niya po si PBBM. Diba? At handa pong sumunod si Martin Romualdez sa, kumbaga, gagawin na proseso. Yun po yun. Hindi po siya galit sa Pangulo, mga pre. Pero dito, pinapasama niya yung dalawa na magpapatayan daw. Wala po sa kanilang mga kamay or sa kanilang ugali na makipagpatayan. Diba? Wala pong ganun. Hindi po sila ganun. Dahil ang mga Romualdez, Marcos, sila po ay, alam mo yon, may pinag-aralan. Sino ba yung mahilig kasi sa patayan? Di ba yung tatay mong karton? Oo, silang mahilig sa patayan kaya wag na wag mong idadamay. No? Yung mga gawain ng amo mo, wag na wag mong idadamay. Okay? Wag na wag mong ipapasa sa mga Marcos at Romualdez. Oh. Fake news talaga, alam mo, Jay Guevara, hinay-hinay ka. Palala ka na ng palalaboy. Oo, alam mo yung binubuhay mo sa pamilya mo, magpe-fake news ka lang, hindi maganda yan. Oo, ikakapahamak mo yan. Kung gusto mo talaga mag-content, mag-vlog, ayusin mo yung vlog mo, hindi yung fake news. Ikakamatay mo yan. Bakit? Yung karma ba? Kapag siningil ka kasi ng karma, yun ang pinakadelikado po sa lahat. Diba? Yung karma. Ma-imagine, magpapatayan, hindi po basta-basta yan. Oh. Pero sige na, eto po, gusto kong bigyan ito ng reaksyon, yung kanyang kinang-inang video. No? Ayan, mukha oh. Pangit talaga ng mukha mong hayop ka. Marcos Jr., Martin Romualdez at Boss D muntik magpang-abot. Bakit kaya? Muntik daw magpang-abot. Oh, hindi pa nagpang-abot. Muntik lang. Boss B, Martin Romualdez, PBBM, muntik daw magpang-abot. Ang tibay. Hindi na lang gumawa ng fake news na nagpang-abot. Hindi na lang po sila gumawa ng salitang nagpang-abot talaga. Bakit? Muntik pa. Mas maganda sana yung nagpang-abot na. Sinagad mo na sana yung kasinungalingan mo. Diba? So mamaya pag-uusapan natin yan. At ito, 18 Brave Marine at Atty. Baligod, aarestuhin na. So yung mga banateros, mga kabiyaya, ito pa pala. Arrest. Ay, nako. Nakalimutan ko, Tatay Digong makakauwi nga ba o hindi? So yun yung mga pag-uusapan natin ngayon. Makakauwi na ba yung tatay mo? Na karton? Siyempre, hindi. Si Sarah na nga mismo yung nagsabi. Mga banateros, mga kabiyaya, no? At syempre, bago natin ito simulan, don't forget to like, share. Ngayon kasi nga tayo ay unti ay. Ang dami ho natin pag-uusapan to na impeachment ni VP Sara, kay Tati Claire, at ay ni Marcos at dito kay Dito Banateros, ha? Kaya doble ay ang pag-iingat niya, lalo na sa mga anak niyo na pumapasok. So, pumapasok po sa eskwelahan, no? Joke lang. Yung pulpuron na binibili sa tindahan, masarap din kasi yung pambaon, no? Oy, ingat-ingat kayo sa mga anak niyong 13 anyos. Ha? Yung 13 anyos yung mga anak. Pag makita si Jay Guevara, patakbuhin nyo na. Mahilig to sa bata. Manyakis to. Diba? Pag sabihin nyo sa 13 anyos yung anak, pag nakita mo tong mukhang to, takbo ka na. Mahilig to sa bata. Kahit pangit tong tao na to, tangina mahilig to sa bata. Ha? Sa pangit na mukhang to, makita lang kita, Jay Guevara, hindi kita sisipain sa mukha kita tatadyakan. Oo. Diba? Makita lang kita. Hindi ito sports lang naman sa akin. Oo, sipaan tayo sa mukha. Hindi naman sa pinagbabantaan kita, pero ay na, dahil sa ginawa mo, magre-release talaga tong paa ko sa pagmumukha mo sa batok mismo. Para matanggal yung itim ng batok mo. Oo.
pulburon. Hindi, para maging hyper. Joke lang. Yung pulburon na binibili sa tindahan, masarap din kasi yung pambaon, no? Kadalasan kasi nung elementary ako, bagay, elementary grade lang naman tayo. Elementary. Pero ako po, nung elementary ako, alam ko na po yung salitang huge. Oh. Elementary, grade 3 pa lang ako. Salitang huge, alam ko na. Alam ko nang basahin, alam ko na ibig sabihin. Pero ikaw, ang tanga mo talaga. Dumaan ka sa pagka-elementary, hanggang sa tumanda ka, tapos ang pagbasa mo, hugi! What the heck? Diba? Oh, hugi! Hugi! Ay, nako. Ay, wala na. Ewan ko alam, bakit kinuha ka ng SMNI? No? Shoutout kay Commander Chorba. Oh, hindi ko maintindihan, bakit kinuha ka ng SMNI, no, na, alam mo yun, bobo ka na nga, wala ka nang alam, diba, manyakis ka pa, pumapatol ka pa sa minor de edad, pinagtyagaan ka ni Kibuloy, sa bagay, manyakis din si Kibuloy. Oh, diba? Oh, sa bagay, nagsama-sama. Oh, si Busdada, bugaw. Oh. So, nung elementary ako, nag-aaral ako ng elementary, yan din yung baon ko, yung pulburon niya. Kasi masarap natin pulburon niya. Oh, nung nag-aral siya ng elementary, wala po siyang natutunan. Oo, siya po ay utak pulburon to eh. Puro pulburon yung kinakain ng hayop na to. Oh. Okay, iba na lasa ng pulburon ngayon eh. So, yung mga banatero, una natin pag-usapan ay etong ewan ko ba dito? Alam niyo sa totoo lang, habang pinanood ko. Sino? Sino yung unang pag-uusapan? Ang ina nito. Sabi ko, tarantado rin itong taong to, no? Sabi ko, parang parang may sapak, may alam mo yun, may ganun eh. Parang, alam mo yun, hindi to magagawa ng matinong tao, mga banateros. Hindi to magagawa ng matinong tao itong ganitong pananalita at ganitong mindset. Sisisi mo sa iba. Kadalasan natin to makikita sa, ito. Ayun, ang haba ng explanation mo. Haba, met. Sa sobrang haba, hindi ko na maintindihan kung totoo ba. Hindi naman talaga totoo yung pinagsasabi nito, pero sa sobrang haba mga pre, di ba? Hindi ko na maintindihan kung nagiging lutang na ba siya, no? O hindi. Kasi, wala eh. Parang binubudol na lang kayo eh. Binubudol na lang po kayo nitong hayop na to. Wala nang katotohanan yung mga pinagsasabi. Diba? Basta may masabi na lang po. Tuloy natin. Ito ay kagagawan or ginagawa kadalasan ng Administrasyon Marcos na sila yung may kagagawan pero isinisisi sa mga Duterte. Ay, baliktad! Baliktad! Baliktad yun. Yung pagiging addict. Okay, sige. Pakitaan tayo ng yung pagiging addict. Pakita ko lang to sa inyo pakita ko lang sa inyo. Kasi yung ginagawa daw po, kumbaga sinisisi lang daw po sa mga Duterte. Sinisisi. Tingnan natin. Trying to Eto to. Mag-Energen? Siguro, Ito, pakinggan natin to. Sabi nyo, addict si PBBM, di ba? Ito. Ito yung video. Sabi nyo, addict yung Pangulo. Sabi nyo, nag-a-addict, nagpupulburon. Okay, sige. Sabi nyo, si Digong pinagbibintangan lang na addict or ganyan. Lahat ng ginagawa ng administrasyon, binibintang lang sa pamilyang Duterte. So, ito po yung video. siguro, start at 8:30. Pero wala namang gumigising ng 8:30. Either it should be 9. 9, tapos the next meeting would be lunch, Pakinggan nyo. then 2:30, then another one and 4:30. Apat lang, pero kung every 30 minutes. Nakita man ninyo? It's a killing activity. And I think my age, ako hindi masyado. Kasi nagmamariwana ako para magising. Nagmamariwana po siya, mga pre. May pag-amin. Sa ibang hindi na kaya. Sa iba, hindi na daw kaya, pero nagmamariwana daw po siya. So, addict po si Digong sa marijuana. Ibawal po yung marijuana sa Pilipinas. Presidente ka, nagmamariwana ka. Anong mangyayari sa Pilipinas? Magiging high na tayo. Yeah? Bawal yan eh. Presidente ka, gumagamit ka. Shoutout po Ma'am Susan ng Geto Kaya pala nagka-leche-leche po yung Pilipinas sa panahon ni Digong. Naging lutang po tayong lahat.
nadamay tayo sa pagiging lutang ni Digong. Oh. So, paano mo ngayon sasabihin, Jay Guevara, na yung gawain ng administrasyon na pagdodroga, sabi mo, nagdodroga pinapasa dito. Hindi! Sila talaga ang mahilig niyan. Tapos, pinapasa sa administrasyon ng PBBM. Uulitin ko, iisang kidney na lang po meron ng Pangulo. Bawal mag-inom, bawal manigarilyo, bawal magdroga. Ganun po ang iisang kidney na lang. Tapos, aakusahan nyo ng gumagamit? Nag-iisip pa kayo. Kita naman po dito kung sino talaga yung gumagamit at may pag-amin pa po talaga. Diba? Merong pag-amin. Yan po yung klaro dyan. So, ewan ko lang, saan nakuha ni Jay Guevara yung kanyang kwento na pang-kanto. Pero sabi ko, Jay Guevara, hinay-hinay ka, baka bigla kang madulas. Tingnan nyo, bakit ko masasabing sinungaling itong mga tao na to? Hindi po nila kayang pangalanan ng buo yung kanilang tinatalakay. Bakit di mo pangalanan ng buo? Diba? Pangalanan mo. Natatandaan nyo, pati si Trillanes po, ginawa ng fake news nito. Ayun, pinost siya ni Senator Trillanes, sasampahan daw ng kaso. Ang ginawa ni Jay Guevara, nagbura. Binura niya yung post niya about kay Sentry. Kasi fake news nga. Diba? Sinungaling. Yun po yun. Nakikitaan din natin itong isang senador na to. So sino nga ba? Etong senador na to, walang iba, kundi the greatest, the half Filipino, half American, Erwin Tulfo. No, kasi kanina po ay kahapon natawag nung isang araw. Di ko alam kung kailan tong interview niya. May interview siya na about po doon sa flood control scam kasi tinanong siya kung itutuloy pa ba, no? At binabash kasi ngayon si Erwin Tulfo dahil nga doon sa sinabi niya na wag na natin pakialaman yan, wag na natin pag-usapan yan, tapos na yan, yung flood control scam na yan. So ngayon nababash siya ng taong bayan kasi nga ikaw yung senador na dapat ikaw yung unang gumawa niyan at ikaw pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Tapos hindi mo pag-uusapan yan. So ibig sabihin, natutuwa ka sa mga taong nasasalanta ng baha, nasasalanta ng bagyo. Panibagong kwento to Ang flood control kasi na yan, may mga nakasuhan na dyan at naniniwala ako na tuloy-tuloy pa po yung dyan, yung pagtutok po dyan ng gobyerno. Kasi tagal nang tinalakay niyan, last year pa yan Di ba? Ngayon lang, hindi po sila makasingit-singit, in my opinion lang, kasi meron pong impeachment trial laban dito kay Sara Duterte. So, ito muna yung medyo pinupukusan po nila. Okay? Pero yung flood control po na yan, may mga nasampahan na nga ng kaso dyan, may mga nakulong na nga Malalaking tao po na mga dikit kay Digong noon. Yun. Diba? So, ako po, sa tingin ko lang, mas priority po nila ngayon itong impeachment trial ni Sara Duterte. Pero about sa flood control, mahabang usapin po yan. Marami pa pong madadamay na tao dyan. Diba? Lalong-lalo na pagkaalyado ni Digong. Kasi, mga magnanakaw Diba? So, yun lang naman sa akin, no? Kayo po, ano po yung inyong opinion dito, no? Ano po yung inyong reaksyon? At sabi ko nga, naniniwala po talaga ako, no? Na marami pa pong mga pangalang lalabas at madadamay kung magtutuloy-tuloy po ito, no? Itong flood control na to. Oo. Kasi, si PBBM po yung nag-push talaga na imbestigahan, trabahuin, di ba? Kasi kung sasabihin yung sangkot po si Pangulo dyan, imposible po. Kasi, bigyan ko kayo idea, si PBBM, nandyan, pinapaimbestigahan niya, sasabihin yung sangkot. Kung sangkot pala siya, bakit niya pinaimbestigahan? Madadamay siya. Siya yung nag-push. Ganun po. Math lang po yan. Mathematics lang po. I-analyze nyo lang. Diba? Hindi na kailangan hindi na kailangan pahabain pa. No? Na 1 plus 1 times 2 times 3 times 4. 1 plus 1 lang po yan. Kaya ako masasabi ko sa patuloy pong naniniwala dito sa mga pangit na to, ito mga title na mga ganyan, no? Tuloy nyo lang po. Tandaan po natin, pag sumama po kayo sa mga bobong tao, magiging bobo rin po kayo. Okay? Pag sumama kayo sa mga matatalinong tao, magiging matalino din po kayo. Pag sumama kayo sa mga may taong maraming alam, okay? Magkakaroon din po kayo ng kaalaman. Pero kung sasama kayo sa bobo na hindi marunong magbasa ng huge, ang pagbasa ay huge, na malulugi kayo. Diba? Sigurado po yan. At sure na sure po yan.
Parang sa school lang noon, pag sumama ka sa matalino, magiging matalino ka. Pag sumama ka sa bobo, magiging bobo ka. Pag sumama ka sa mga maiingay, madadamay ka, magiging maingay ka. At magiging pasaway ka rin. Pag sumama ka sa mga nag-o-over the backward, tatalon ka rin sa pader. Diba ganun yung mangyayari? Oh. Kaya, sa lahat ng naniniwala at sumasama dito, good luck sa inyong utak. Yeah? Tangina, concern lang ako. Concern lang po ako. Kasi baka maayos pa yung inyong pag-iisip. So kayo po, ano po yung inyong opinion dito? Ano po yung inyong reaksyon? Ayan, paki-comment naman para mabasa po natin yung mga comment po ninyo. Ayan. And syempre, no, huwag kalimutang mag-like. Sino yung hindi pa nakapag-like dyan? Mag-like ka na. Diba? Kung nakikita kita, mag-like ka na. Like, share, subscribe para po maging updated po kayo sa mga uploads po natin. At tingnan nyo dyan may TikTok tayo dyan, may Facebook tayo dyan, kompleto po yan. Kalimbangin nyo na lang yung ating social media accounts, okay? Like na kayo dyan and share this video mga pre. Ayan, okay? So, magkita-kita po tayo sa susunod na video at abangan nyo yung mga uploads po natin. May mga pasabog po tayo.